Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang posibleng epekto, common misconception at mga maling akala tungkol sa El Nino. So simulan natin yan sa mga comment na ito. Bakit pa daw nagbabalita ng El Nino? Tag-ulan naman daw po. Again, hindi po cancel ang tag-ulan, hindi po cancel ang habagat at posible pong magkaroon ng bagyo kapag meron tayong El Nino. Ang El Nino po ay lagay ng klima o pangkalahatang lagay ng panahon. Ito po ay general o average weather. Hindi po yan kagaya ng isang thunderstorms or bagyo na kapag dumaan is pangit ang panahon, kapag umalis ay gaganda agad. Pangkalahatan po ito. Apektado po ng El Nino ang weather patterns sa ating bansa at sa buong mundo. Although inaasahan natin mas mababawasan, posible pa rin po tayong makaranas ng mga pag-ulan kahit panahon po ng El Nino dahil nga ito ay climate pattern. Pangalawa, bakit hindi agad ramdam ang epekto ng El Nino? Ang isang dahilan dyan ay tag-ulan ngayon. At ang isa pang dahilan, dahil nagsisimula palang uminit yung ating temperatura dito sa gitnang Pasipiko. Ibig sabihin po niyan, bumibuelo pa po yan. Ang isang magandang analogy dyan ay pag nagpakulo po kayo ng tubig. Kapag sinalang nyo po yung mainit na tubig, although naiinitan na po yan, hindi agad yan kumukulo. So nag-iipon pa po yan ng init. So meron pa po yan time para bumuelo hanggang sa maramdaman na natin ang pagkulo ng ating tubig. So ganun din po ang El Nino. Nasa early parts pa lamang po tayo. Mas mararamdaman po ang epekto ng El Nino sa katapusan ng taon hanggang sa susunod na taon. El Nino tapos may bagyo. Again, hindi po imposibleng magkaroon ng bagyo kapag panahon ng El Nino. Pero yung ating mga bagyo ay inaasahan nating mas magiging malakas. Dahil nga mas mainit ang temperatura ng karagatan dito sa gitnang Pasipiko, kapag nagsimula yung ating mga bagyo o low pressure system dito sa gitnang Pasipiko, mas marami po yung enerhiyang makukuha mula sa karagatan. Maliban dyan, mas malayo din po ang buwelo niyan, kaya mas marami po yung oras para makapag-ipon ng lakas. Para naman sa dami ng bagyo, wala pong direct correlation ang El Nino sa dami o bilang ng bagyo kada taon. Nag-average pa rin tayo ng 19 to 20 na bagyo kada taon na pumapasok or nabubuo sa loob ng ating Philippine area of responsibility, which is 7 to 9 naman dyan ang inaasahan natin or posibleng maglandfall o tumama sa lupa. Mas malakas ba yung ating habagat? So ayon sa Pag-asa, posible pong mas malakas yung ating habagat ngayong taon dahil sa El Nino. So may correlation din po yan sa malalakas na bagyo. Dahil nga mas inaasahan natin mas malalakas yung ating mga bagyo kapag panahon ng El Nino or mas malalim yung ating mga low pressure system, ang habagat po ay daloy ng hangin mula high pressure area, mula dyan sa area ng Australia, papunta sa mga low pressure system na dumadaan dito sa gilid ng ating bansa. Typically, kung mas malakas yung ating bagyo or mas malalim yung kanyang pressure, mas malakas din ang hila niyan or mas malakas din yung daloy ng ating habagat o southwest monsoon patungo sa ating mga bagyo. So again, aktibo na nga po o ongoing na yung ating El Nino. So dapat din natin paghandaan at antabayanan ang posibleng maging epekto nito sa ating bansa, lalong-lalo na sa katapusan ng taon hanggang sa susunod na taon. Kung may katanungan po kayo o violent reactions tungkol sa El Nino, i-comment nyo po sa baba at subukan natin yan sagutin. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.